Good morning! Nakikita nyo ba yung pinapakita ko sa inyo ngayon? Ayan, ayan. Nakikita nyo ba yung mga yan? Yan. Ang dami ng malunggay dito sa amin. Sa kapitbahay nga lang. Gusto nyo malunggay? Maya, mangunguha ako nyan. Masyadong mataas! Kaya ko sa may-ari. Ayan, ayan. May magnanakaw ng malunggay. Malunggay pa more. Mga kapitbahay, magbigay kayo ng malunggay nyo para kayo ay be-bless. So ayan, wala pa yung may-ari. Nakakuha na yung magnanakaw. Charot. So ayan guys, dahil sa ako ang nagkalat, syempre ako rin ang nilinis ng kalat ko. Walisin ko siya, diba? Ayan. Dito ko lang siya ilalagay sa ano para dyan lang siya mabubulok, diba? Ano kaya klaseng ano to? Hindi to lain, halaman siya. Ayan. And wait guys, may papakita ko sa inyo. Ito guys, oh, parang yung lutuan namin sa ano, lutuan namin dati nung maliliit pa kami sa Bicol. Ganito, ayan. Meron silang ano, mga panahon pa ng kopong-kopong lutuan. Yan ang aming mga kapitbahay. Puro bubong ang makikita. Presto dito sa amin, sa mga rooftop namin. Malakas ang hangin. Kasabay ng hangin ng mga tao dito. Charot. So, eto na po lahat. Ito na po lahat yung aking malunggay na gugulayin. Chiridin! Charan! Diba? Medyo marami-rami rin siya. Yan, Carnation. Yan ang literal na paghimay. Paghimay ng malunggay. Mabusisi. Mabusisi siyang himayin. Tapos, ang bilis kainin. Diba? Yan ang malunggay. So, ayan po Carnation. Ito na po ang ating malunggay ng kapitbahay. At ang ating kakanggata. 2 piraso po yan ang kakanggata. Yan lang po ang ating ano. Hindi na po natin kailangan yung pangalawang piga. Siyempre, ito po. Meron tayo ditong bawang, sibuyas, at hindi mawawala ang sili kay Gulay Nation para ganahan tayo sa pagkain ng gulay. At ito po, dahil wala po akong shrimp paste, yung alamang, ayan, meron po ako ditong shrimp cubes. At ito, syempre, try nating tinapa naman ang ating isasahog ngayon. Ayan, para maging smoke yung panglasa natin ngayon. Ayan, tinapa, smoke fish. At meron din po ako ditong konting pork. Nakukuloan ko na po siya para lumambot na. Konti lang. Lasa sa ating gulay ngayon. So, ayan po ang ating ingredients sa ating simpleng ulam na gulay ngayon. Sa totoo lang, ayaw ko talaga nagsasahog nitong tinapa sa gulay kasi naglalasang usok siya. Pero request din po ito sa akin na minsan try naming tinapa naman ang isahog o kaya yung daing daw. Yung daing na labahita, yun po. Masarap din po yun pang sahog sa mga gulay. Pero minsan, masarap din naman po tinapa ang sahog. Pero yung wag masyadong lasang usok. Ayoko po kasi naglalasang usok ang gulay. Pero meron po sa Albay, sa parteng Bicol. Gusto nila yung gulay, talagang yung medyo ano siya, smoky taste. Kaya ang ginagawa nila minsan doon sa nyog, bago nila ito pigain, pinapaapuyan nila yung kinayod na nyog. Para pag piniga po siya, maglalasang usok yung kanilang gulay. Smoky taste yung kanilang gulay. Sarap daw yun. Pero sa amin kasi, sa 3rd District sa Albay, ayaw namin ng ganung lasa, yung lasang usok ang gulay. Tapos ko nang himayin yung aking ano, at tapos na rin po akong medyo marita sa inyo ng aking experience noon. Yan. ASMR. Ano ba? Panlasa, di ba? So, ayan guys, umpisa
inumpisahan ko ng magluto. Pabilisan lang to kasi papasok pa yung aking bunso. So ayan Kanation, simulan na po natin ito yung aking konting pork kanina. Kailangan medyo brown na siya. Huwag na natin tanggalin yung konting oil ng baboy. Pampalasa din yan. Sibuyas. Yung iba po, Kanation, naglalagay po sila ng tanglad, lemongrass, mga gulay. Pwede rin po. Optional din lang po yun. Kung gusto niyo ng ganong panlasa, na medyo may nalalasa kayo na Ako naglalagay lang ako ng lemongrass kapag kapag naggugulay po ako ng kalabasa. Yun, pangtanggal umay ko po yun. Tsaka talagang iba yung lasa niya pag may tanglad siya. Yung kalabasa, ang sarap po. Ang sarap ng tanglad sa gulay na kalabasa. So, ayan. Sunod na po natin yung ating tinapa. Ayan. Then, maglagay din po pala tayo ng ating powdered pepper. Masarap po ito sa ating ilulutong malunggay. Lagay na po natin yung ating shrimp cube. Ito na yung ating garlic and onion. Ayan, nag-juicy na siya. Time for ayan. Lagay na po natin yung ating kasanggata. Lagay na po natin siya. Diba? Gata pa lang. Masarap na ang paningin nyo sa paningin. Iba talaga yung fresh na coconut milk kaysa doon sa mga instant na nabibili ngayon. Mas masarap pa rin po siya sa ating mga nilulutong ginataan. Kailangan laging fresh. So sa mga bata, boring na naman ang ulam. Gulay daw. Kailangan natin kumain ng gulay everyday. So ayan po, kumukulo na po ang ating kakanggata. Pwede rin tayo maglagay ng konting green chilies na nauna para medyo mabango na ang ating gata. Siyempre, black salt. Maglagay tayo ng siguro a teaspoon of rock salt lang. Hayaan lang po muna natin siyang kumulo. Lalagay natin yung malunggay kapag nagmamantika na yung gata. Kasi ang malunggay, mabilis lang po yan maluto. So, hindi po kailangan i-overcook ang malunggay. Para hindi po siya nagba-brown. At saka yung amoy po niya. Mga Kanation, pwede rin po tayo maglagay ng seasoning. Kung anong seasoning ang gusto nyo ilagay. Pero optional din po yun. Nasa inyo na po yun. Ako gusto ko po ito sa gulay yung ginisa mix. So, bago nyo ilagay yung malunggay, make sure na yung lasa ng gata natin ay tama na sa timpla. Yung alat niya. So, ayan medyo nagmamantika na po sa gilid yung ating gata. Pwede na natin ilagay yung ating malunggay. At ang paglagay nito, yan. Kailangan konti-konti lang para lahat ng ng dahon ay malalagyan ng gata. Ganyan ang secret ko pag nagugulay. Hindi sabay-sabay na ibubuhos. Kailangan ganyan. Konti-konti lang siya. At yan naman po ay natutunan ko sa aking naging ama-amahan. Naging second father ba? Kumbaga, yung uncle ko. Pero wala na siya ngayon. So, ayan ang naman ako sa kanya. Kung paano magluto ng gulay na malunggay. Kailangan daw pag nagulay ka nito, ayan, tiyaga lang, tiyaga. Para lahat ng portion ng dahon ay malalagyan ng gata. Kumbaga makukoat, lahat ng dahon makukoat ng gata. Parang yung laing din, ganyan din sa laing. Huwag po kayo mag-alala, sabihin nyo, wala na pong wala na pong sabaw. Ganyan talaga. Pero mamaya, masarap po yan. Yung ganyan lang, yung nagmamantika lang sa gulay.
Pero yung iba, kung gusto ng may sabaw, yan, pwede nyong ilagay na agad siya pag medyo madami pa yung gata. Kami kasi, ng mga taga 3rd District, madalas ang gulay namin ay yung nagmamantika po sa gata. Ayaw po namin ng masabaw sa gulay. Gusto namin yung ganyan. So, ang malunggay, hirap himayin, napakatagal. Pero napakabilis lang naman lutuin at kainin. Ika nga. Diba? Kala nyo ang dami ng malunggay ko? Ayan po, konti lang yan. Pag naluto, yung isang bilaong malunggay mo, konti lang po yung kalalabasan yan. Naluto. Pwede na rin po natin ilagay yung green chili natin para sabay na siyang maluto. Diba? Naaamoy ko na. Naaamoy ko na. Ang sarap. Medyo hinaan na lang natin yung apoy kapag So, ayan guys. Ang malunggay naman kasi, kailangan hindi masyadong yung dahon. Yung sobrang lutong-luto. Kasi nag-iiba rin po ang lasa niyan. Kailangan ganyan lang siya. Kailangan pag naluto siya, green pa rin yung kulay niya at hindi yung brown na. Ang siling yung labuyo, ayan, pwede na natin ilagay na kung gusto nyo. Huwag lang dudurugin. Huwag lang dudurugin muna para maluluto din siya. Tapos, pagkakain na tayo, yan, pwede nating doon na lang natin gayatin yung sili. Pag gusto natin ng mas maanghang pa. So, that's it guys. Luto na, ang bilis, di ba? O, ayan, luto na siya. Ganyan lang kadali. Luto na po siya.